Alright. Alright guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon is Sunday. Today is Mother's Day. At ngayon guys is kasama ko syempre yung partner natin. Kasi pupunta kami ngayon sa Sea of Clouds, Sky Cafe, sa may Baybay o sa may Mahaplag. Yung oras is mag-aalas 5 pa lang. Tama-tama lang to kasi chill ride lang naman kami pupunta doon. Bali solo ride lang kami guys, wala kaming kasama na iba na mga rider o yung tropa o kung sino man po. Wala po kaming kasama, solo rider lang po kami ngayon. Bali magbe-breakfast ride lang kami doon. Ngayon ay papalabas pa lang kami ng Tacloban. Today is 5 AM sorry. Papalabas pa lang kami ng Arco ng Tacloban. Siguro makakarating kami doon mga 6:30 or mga alas 6 kasi mga 1 hour lang naman mahigit papunta doon. Kasi hindi naman yung totalis na may Baybay talaga. Hindi naman yun, malayo pa sa proper yon. Siguro mga 20 to 30 kilometer pa yon mula doon sa may Sea of Clouds, diba? Bali first time ngayon ng partner natin na makasama sa ganitong biyahe. I mean sa ganitong ganito kalayo. Hindi naman siya totally malayo kasi mga nasa 80 kilometers lang ata yung Sea of Clouds. Kasi hindi yun aabot sa may Baybay talaga. First time niya sa ganitong ganito kalayo. Ewan ko kung kakayanin ng pet niya, di ba? Dito tayo dadaan syempre, shortcut. Sana lang guys maabutan namin yung Sea of Clouds na ganitong oras na kami nakaalis sa bahay. Kasi mga 4:30 o 4 nagasikaso na kami. Tapos saktong sakto nakaalis kami sa bahay mag-aalas 5. Tapos nagpagas pa tayo. Syempre pina-full tank natin, diba? Sana lang maabutan natin yung Sea of Clouds kasi talaga yung pinaka magandang part doon, yung maabutan mo yung Sea of Clouds. Tapos syempre magbe-breakfast ride lang o magbe-breakfast lang tayo doon, diba? Mag-almusal lang tayo doon. Tapos kung kayanin pa ng oras posibleng pumunta pa kami ng 6,000 Blossoms o sa Lintaon Peak. Sa may Baybay yun, lagpas na yun ng proper. Bali papunta na yun ng Inupakan, diba? Sana lang talaga kayanin ng partner natin yung ganitong biyahe. Kasi hindi naman talaga siya sanay o hindi naman siya sanay na sumama sa mga ganitong biyahe. At ako din first time ko din itong magbiyahe na kasama siya. At syempre ako lang mismo yung nakamotor, diba? O wala tayong kasamang iba. So yun guys, nandito na tayo ngayon sa Dulag. Bale nakalagpas na tayo sa Andox, sa may malapit sa proper. Full tank yung gas natin. Ewan ko lang kung saan naabot tong full tank natin kasi yung motor natin is magti 3 years na. Tapos yung oil filter, yung air filter yung air filter kasi natin guys is kailangan ng palitan kasi 25,000 na. Nagpalit tayo noon is 12,000 ata. Tapos yung spark plug natin nagpalit tayo 16,000. So 25,000 na. Parang nakakaramdam na ako ng mga parang konting palya o parang alam mo yung nasa-choke yung motor natin, parang ganon. Parang pag nagre-rev ka o nagme-minor ka sabay down gear, nagme-minor ka tapos sabay magda-down gear ka, tapos parang meron kang nararamdaman na parang nag-choke yung motor mo.
parang kinukulang sa ano, kinukulang sa kuryente. So siguro sa 26 or 27 papalitan na natin yung spark plug tsaka yung ano natin, air filter natin. Tsaka alam nyo guys na simula nung nagka-redder ako, ngayon lang ako makakabiyahe ng ano, ng ganito kalayo. Tapos solo lang tayo ngayon, wala tayong kasama. Tapos kasama pa natin yung partner natin, di ba? Alam niyo naman na sa ating mga rider, ang hirap magbiyahe ng isa ka lang tapos hindi kondisyon yung motor mo, di ba? Mahirap yung ganyan. Unang-una, yung problemahin mo talaga kung masiraan ka, di ba? Kasi walang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Ikaw lang mismo yung tutulong. Paano kung hindi ka marunong, hindi mo alam ayusin, di ba? Lalong-lalo na pag mga grabing problema, di ba? Yung tipong hindi talaga under yung motor mo, di ba? Mabutasan ka ng gulong, hindi umandar yung motor mo, hindi tumakbo, di ba? Okay lang ang mga putol kadena lang, di ba? Yung napuputulan ka lang ng kadena, di ba? Madali lang naman yun. Paano kung masiraan ka ng spark plug, di ba? Yung tipong hindi umandar talaga yung motor mo. Ayan, basic yan. Basic problem yan. Yung problema na hindi andar yung motor mo, yung masiraan ka ng spark plug, di ba? Ayan talaga yan kasi, ayan, pag nasira yan, hindi andar yung motor mo, di ba? Hindi mag-i-start. So hahanap ka ng marunong, di ba? Yung spark plug, madali lang naman yan. Yung iba, pag alam mong hindi kondisyon yung motor mo, yung spark plug mo, yung ginagawa nila, nagdadala sila ng ano, extra spark plug, di ba? Para at least kung masira o hindi na umandar talaga o kailangan na talagang palitan, papalitan lang, di ba? Tatabi ka lang tapos papalitan mo lang. Siyempre, kailangan mo rin may dala kang tools, di ba? So yan, living dulag na tayo. Ewan ko kung anong oras na. Yung sabi lang ni Boss Roel, yung mekaniko sa Suzuki, yung spark plug, hindi naman yan biglang masisira once na kailangan na siyang palitan. Kumbaga, magpaparamdam lang yan na kailangan na siyang palitan. Yung kagaya ngayong ano natin, yung nararamdaman natin dati dito sa motor natin. Pero hindi naman siya yung ano, yung totaling need na talaga. Yung tipong nagbibigay lang siya ng senyales na, oy, malapit mo na akong palitan, konting ano na lang, konting panahon na lang, ilang weeks na lang o ilang buwan na lang, kailangan mo na akong palitan. Parang ganon. Hindi siya yung tipong biglang masisira. Hindi ganon yung spark plug. Magpaparamdam muna yan. Kumbaga sa Winaray, hindi yan purta na nasisira. Yung tipong pag nagka-problema, sira talaga, di ba? Magpaparamdam muna yan. Yung tipong yung mamamatayan ka, tapos pag-i-start mo parang nalulunod muna siya, tapos mag-i-start ulit siya. Yung parang ganon yung mararamdaman ng motor mo pag pasira na yung spark plug mo. Lalong-lalo na kung need mo na talaga, kailangan ng ano, palitan yung air filter. Isa yan para ma-maintain natin yung ano ng carburetor natin. Kailangan malinis talaga yung ano natin, air filter. Ngayon yung motor natin, condition naman to, wala naman to problema. Nalagyan ko lang ng oil yung ano natin, kadena natin. Kaya di ko lang alam kung hanggang saan naaabot yung ano natin, tawag na ito, yung gas natin na full tank.
So yun guys, update ko na lang kayo kung nasan ba na lang kami o kung medyo malapit na kami dun sa Sky Cafe o sa Sea of Clouds. Okay. So yun guys, nandito na kami ngayon sa Abuyog. Bale, papasok na kami ng Abuyog ng Arco. Siguro mga 20 minutes na lang to mula dito papunta doon sa vlog, or 30 minutes. Hindi na to masyado malayo. Sumilong lang kami sa may Mahaplag and Docks dahil umulan saglit. Tas ngayon ito maaraw na. Nako, may araw na. Ewan ko kung may Sea of Clouds pa doon. Ewan ko kung maabutan pa namin yung Sea of Clouds. Ulan kasi doon pa lang sa MacArthur parang panay ambon, wala sa Dulag. Kaya medyo pahinto kami, diba? Pahinto yung biyahe namin kasi panay ambon. Yung pagdating namin ng Javier, doon talaga umulan na talaga, kaya sumilong muna kami saglit. Tapos chill ride pa yung takbo namin, diba? 80 to 90. Kaya medyo kinakapos talaga sa oras. Hindi ako makabelo kasi kasama natin yung partner natin. Hindi tayo sanay bumelo ng kasama siya kasi hindi pa siya sanay na umangkas sa akin ng mga malalayo. Kaya chill lang yung takbo ko. 80 to 90. Minsan maintain ko talaga 80. Ewan ko lang guys kung yung All Star kung nandito din sa Sea of Clouds o sa Sky Cafe. Kasi parang napansin ko na nagbabalak silang pupunta dito sa Sea of Clouds. Nakita ko dun sa GC. Since solo rider lang tayo, tapos kasama lang natin yung partner natin, hindi ako nag boots, hindi ako nag gear, hindi ako nag jacket. Suot lang natin yung merch natin na Juni Motovlog. Kaya siya nga pala guys, sa mga gustong kumuha ng merch natin, Juni Motovlog, ayan, kung nakikita sa screen, pwede kayong mag-message sa akin sa FB page. Message lang ako. Available po yung lahat ng size from XL to XXL. O kung meron mang order ng XXL, kung meron mang ganong size, pwede natin ipagawa yan. Yung merch natin is made by Kamisita ni Julio. Yan, shout out. Full Polydex, full sublimation. Napakaganda ng quality. Napakaganda ng quality ng pagka-print, ng tela. So, yan po ay nagkakahalaga ng 800 pesos. PM nyo lang ako guys sa Facebook page. Pwede po natin yan i-deliver kahit saang lugar dito sa Pilipinas. Bali yung shipping fee is pag-uusapan na lang natin yan guys, kung magkano yung magiging shipping natin. Bali isa sa mga reason natin guys kung bakit hindi tayo makabelo, yung gulong kasi natin sa likodan, meron na yan mga konting bitak-bitak, pero makapal pa siya. May mga bitak-bitak lang siya ng kaunti dahil gawa nga nung na-running flat natin siya. Pero meron po yung sealant. Bali na ilagay natin yan is nasa
500 ml ata yun. Yung isang buong isang buong Kobe. Yan yung nailagay natin. Kasi yung nailagay natin dati na yung XR ata yun. Basta yung nabili natin na mumurahin, yung pinahanginan natin siya, pinalitan na lang din natin para mas naging sigurado ako. Hindi ko na nagawa ng video yung pagpalagay ko ng Kobe kasi pupunta ako na ng trabaho, tsaka hindi natin yung dala yung GoPro natin, tsaka lalagyan lang naman yun ng sealant, kaya okay lang kahit hindi na videohan, diba? Ang tahimik ng kalsada. Kanina ko pa napansin mula sa Palo hanggang dito sa Abuyog, ang tahimik. Walang masyadong mga rider. Ewan ko lang kung may mga rider sa Sea of Clouds. Mamaya malalaman natin yan. Kasi usually pag maraming rider dito talaga sa Abuyog, papunta doon kung saan man yung ruta nila. Dito pa lang mapapansin mo na talaga na maraming rider kasi maraming nagsisip ang puntahan doon. So yun guys, papunta na tayo dito sa Baybay. Nakapasok na tayo ng crossing papunta sa proper, pero yung Sea of Clouds, sabi ko nga kanina, hindi tayo abot doon sa may proper kasi malayo na yan. Alright. So guys, nandito na tayo ngayon sa Sky Cafe. Aray ko. Ewan ko kung 10 pesos pa rin yung yung entrance. Meron nga di. Kanina na yun Oo. Bayarin na lang adto. May coins ka? May coins. Sige. Ito. Wait Singis, nandito na tayo ngayon sa Sky Cafe. Ayan, meron silang entrance fee dito, 10 pesos pa rin kagaya dati. Ito pala yung barangay nila guys, Barangay Villa Solidaridad, Baybay City, Leyte. Dati nung pupunta namin dito, yung kasama ko yung tropa namin, 10 pesos din. Unti nga ngayon guys yung tao. Ewan ko dun sa loob. Usually pag marami talagang tao dito guys, dito pa lang sa entrance, marami na talagang tao o marami na talagang rider. Katilanay. Dun pa lang talaga sa may entrance guys, meron na talagang mga rider. Okay. Ewan ko dito sa loob guys kung maraming motor, pero usually talaga doon pa lang sa entrance marami na yung nakamotor. Yung mga nagja-jogging, marami din dito. Meron pa. May the Sea of Clouds. Oo. Pwede gayap.
yun guys, ngayon po ay pauwi na kami. Hindi na kami pumunta ng Lintaon Peak o 16,000 Blossoms dahil hindi na pumayag yung partner natin. Gusto na niyang umuwi. Yun lang naman po yung ginawa namin. Sali parang nag-date lang kami dahil nga po ngayon ay Mother's Day. Dito ko siya dinala sa Sky Cafe kasi alam ko gusto niyang pumunta doon dahil nga parang ang ganda talaga ng view doon. Parang bagay na bagay talaga doon sa mga mag-couple na may motor at para pumunta doon at pumasyal. Bali chill lang naman guys yung feeling doon, yung tipong yung gusto mo lang mag-ride tapos mag-breakfast, bagay na bagay yung doon, yung lugar na yon. Tsaka malapit lang from Tacloban, almost 1 hour lang, mga 1 hour and 20 minutes, mga ganon. Kasi hindi siya nag 100 kilometer siguro mga nasa lang to, mga nasa 80. Parang kasing layo lang siya ng ng Carigara or medyo malayo-layo lang ng konti, diba? Siguro sa susunod na yung Lintaon Peak, pag medyo may kasama na tayo, para at least hindi lang tayo yung pupunta doon. Yung ngayon kasama sana natin sila paring Rap tsaka si Bonbon, kaso saktong sakto na duty niya ngayong 12 noon. Kukulangin na yung relax niya pagka uwi, diba? Kaya hindi na lang siya sumama. Parang Rap naman sabay-sabay daw yung niya bayarin, diba? Kaya di siya nakasama. So yun guys, nakalagpas na kami ng MacArthur Leyte mula sa Sky Cafe. Bali yung gas natin is nasa 1 bar pa. Di ko alam kung ilang kilometro pa to, pero pag makarating tayo ng gasoline station, magpapagas tayo. Di ko akalain na yung itong motor ko, itong sa Raider, kaya niya palang balikan. Pero yun nga lang, hindi siya abot sa sa Tacloban yung full tank niya. Pero hindi ko to papagasan hanggat hindi mag-blink yung 1 bar niya, kasi gusto kong malaman o gusto ko subukan kung kung hanggang saan naabot yung full tank na ito mula Tacloban papuntang Sky Cafe, tapos si Sky Cafe naman pabalik. Gusto ko lang malaman kung hanggang saan naabot yung ganong niya, full tank niya. Ngayon papasok na kami ng Dulag. Ayan, welcome to Dulag. Siguro abot pa to ng Tulusa, kung hindi ako nagkakamali. Hintayin lang natin mag-blink guys yung 1 bar. Yung motor ko guys is magti 3 years na. Magti 3 years na siya ngayong November. Tapos yung mileage niya o yung tinakbo na niya is 25,000. Kailangan na siyang palitan ng air filter at saka spark plug siguro mga next month. So ganun pa rin yung performance niya guys. Kaya niya pa rin umabot ng ganun yung full tank niya. Ewan ko kung ilang kilometro yung full tank niya ngayon. Basta mula Tacloban hanggang Sky Cafe, tapos pabalik hanggang ngayon nasa Dulag na ako. Meron pa siyang 1 bar. Tapos yung mga takbo namin is 80 to 90.
bumababa ako ng 60 to 70, pero yung maintain kong takbo o yung normal kong takbo 80 to 90. Ganun yung speed ko sa ganong performance ng gas consumption niya ngayon. At least, di ba, nag breakfast ride tayo, tapos naisama pa natin yung gas consumption ni King ngayon, di ba? Kung hanggang saan naabot yung full tank niya. Ako po, Pinanay. Yan, nandito na kami sa crossing ng Dulag, Burawin, Hulita, Dulag proper. So yun guys, ayan po, nag-blink na siya. Nagbi-blink na po siya guys. So yun guys, pagdating naman po sa gas consumption ni King, ngayong magdi 3 years na siya, at need na natin magpalit ng oil filter at air filter pala at spark plug. Umabot po yung full tank niya from Tacloban to Sky Cafe o Sea of Clouds, at pabalik naman from Sky Cafe to Tacloban. Tapos ngayon hanggang dito po sa may lagpas ng Dorelco, yung niya, full tank niya, nag-blink na siya nung pagkalagpas namin o pagkadating namin ng Dorelco. Hindi ko lang sure kung mga ilang kilometro yun, pero at least sa mga taga dito sa Leyte, kung may estimate nila yung ganong kalayo, siguro magigets nila yon kung gaano kalayo yung kaya ng full tank natin sa ganitong Tapos yung takbo natin mga ganon, yung normal speed natin 80 to 90, at minsan naman 80 to 100 pag nakakabelo. Ganon yung normal speed natin, tapos umabot siya ng ganon, yung ganong performance, di ba? Nagbi-blink na siya, so ibig sabihin half liter na lang yan. So dito natin magpagas, hanap na lang tayo ng gas station dito. So yun guys, ayan, nakapagpagas na tayo. So yun, from Tacloban to Sky Cafe and Sky Cafe to Dorelco, ganyan yung inabot natin ng yung gas consumption natin dito kay King sa ngayong magti 3 years na siya. Diba, nakapag breakfast ride na tayo, nakapasyal pa tayo, tapos nasubukan pa natin yung gas consumption ni King. Diba, pag alaga ka talaga sa sa change oil, ang tining talaga ng ng engine mo lalong lalo na pag sa long ride yung tanging maririnig mo lang yung yung tambucho mo. Tapos dapat maganda talaga yung yung engine oil mo. Yung engine oil pala natin guys is Motul. Nagkakahalaga sa 340 lang naman po. Meron pang may mas mahal dyan, pero sa magandang klase yung Motul is goods na yan, diba? Tapos bilib talaga ako sa motor na to. Hindi ko talaga ipapahiya na itong motor na to pagdating sa mga long ride kasi ang rider, ang mga Suzuki na mga motor, pag matagal yung biyahe, mas gumaganda yung performance. Mas gumaganda yung performance na itong motor na to, yung mga Suzuki na motor, especially Raider. Ayun yung pagkakaalam ko sa Suzuki. Pag malayo biyahe, pag tumatagal yung biyahe, habang umiinit yung makina ng Suzuki o yung motor, gumaganda yung performance na ito, itong Raider na to. Hindi ko talaga ipapahiya na itong motor na to Sa makina, wala kang masasabi dito. Basta alagaan mo lang sa change oil,
palit air filter, palit oil filter, palit spark plug. Normal lang naman yan pag nakaka-problema. Kumbaga hindi yan kasama sa ano, sa mga sasabihin mong pangit yung motor na yan kasi mabilis masira yung ano, spark plug, yung mga ganyan. Hindi naman po yan siya kasama sa ano eh, sa pagtingin ng isang motor eh. Kasi yung spark plug, air filter, replaceable yan eh, pinapalitan, may maintenance yan, diba? Hindi naman yan kagaya ng ano, hindi mo naman pwede sabihin na yung engine ng ano, isang motor replaceable din, diba? Kailangan mo lang talaga yung alagaan. Yung mga spark plug, air filter, oil filter, replaceable yan. May panahon na kailangan mong palitan yan. Pero yung makina ng motor, hindi, diba? Kaya kailangan mo talaga ingatan yung ano, yung makina mo, yung engine mo. Kailangan mo talaga alagaan sa pag-change oil. Yung ano naman, yung mga spark plug, air filter, may hangganan yan. Meron yang mileage kung hanggang saan mo siya pwede palitan. Kumbaga may interval yan kung kailan mo siya pwede palitan, diba? Meron interval dyan. Nasa manual yan ng Suzuki, tsaka nasa chart yan ng Suzuki, meron yan sila. Yun guys, nasa Tanawan na tayo. Siguro sa susunod namin na biyahe, pag nagkataon may budget, sa Sugod, sa Agas-Agas Bridge, kasi hindi pa nakakapunta yung partner ko doon, kaya dadaling ko siya doon. Ako ilang beses na rin ako nakapunta doon, ilang beses na rin ako nakadaan doon, pero yung partner ko gusto ko ipasyal doon. So yun guys, bago natin tapusin yung video natin, sa mga nagtatanong pala guys kung sulit pa ba hanggang ngayon yung Raider 150, yung may sasagot ko po doon guys is napakasulit pa po hanggang ngayon. Especially yung mga bagong labas nila ngayon, yung Raider Carb tsaka Raider 150 Fi, diba? Meron silang bagong decals ngayon, yung 2024 model na black gold, black blue at black red 2024 model. Napakasulit pa rin hanggang ngayon guys. Kaya kung nagbabala kayong kumuha ng Raider 150 Carb, kung pagdating sa performance at speed yung pag-usapan guys, Raider 150 yung may re-recommend ko sa inyo. Low maintenance, diba? Maganda yung performance, mabilis, hindi ka bibitinin sa kalsada, diba? Napakasulit pa rin hanggang ngayon 2024 yung Raider 150 Carb at Raider 150 Fi. Pero mas napakasulit pa rin talaga yung Raider 150 Carb pagdating sa mga 150cc na carb, Raider 150 Carb. Kasi since 2003 hanggang ngayon, still nandito pa rin itong motor na to, diba? Performance, speed, availability, hindi ka magsisisi. So yun guys, nasa Palo na kami. Pagkatapos na ito, Tacloban na. So yun lang naman guys, nag-breakfast ride lang kami. Tapos naisama ko na tong gas consumption ni Raider 150 Carb, yung Raider natin na si King. Naisama na natin yan para matesting ulit yung performance niya, yung speed niya pagdating sa biyahe, diba? Yung gas consumption, ngayon magtatatlong taon na siya. Nasubukan na naman natin kung gaano kahaba yung biyahe niya sa full tank na gasolina. Yung full tank na ito is 4.9. Hindi mo masasabi kung ilang nasa magkano yung full tank kasi depende yan sa per liter ng gasoline station, kasi iba-iba naman di ba? Tapos nabahagi pa natin kung sulit pa rin hanggang ngayon, di ba? So yun guys, mag-alas 9 na, nasa Palo na kami. Almost 1 hour lang yung biyahe namin mula Sky Cafe. Mga 1 hour and 20 minutes kasi 8:03 kakaalis lang namin sa Sky Cafe. Okay,
So yun guys, maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next vlog. At ride safe po sa ating lahat. Peace out.